Hi guys, magandang hapon sa inyo. Tayo ay magbabasa ulit ng Bible, no? At araw ng Sabado ngayon. At maraming salamat sa Diyos at tayo ay binigyan pa ng magandang bukas. So nandito ako ngayon, nagbabasa, at kung may Bible kayo dyan, sabayan niyo ako sa pagbasa. At tayo ay magbubulay-bulay nito, ng Bible na ito. So, nagbabasa ako dito sa Isaiah 1 verse 13. So, ang sabi dito, huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa usok ng insenso. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon. Kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga, ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Wow, napakasakit, no? Guys, napakasakit itong marinig na sabi ng Diyos sa atin, no? So wala palang saysay ito ang ating mga pinaghahandog sa Kanya, na hindi naman pala tayo ay tunay na nananampalataya, no? So anong gagawin natin? So siguro ang may comment ko dito ay dapat nating nagapin na tagapagligtas natin si Jesucristo, no? So kawawa tayong mga tao, at dahil sa ating kasalanan nagalit ang Diyos, no? Dahil sa galit niya, kaya tayo pinaparusahan sa ating mga nagawang kasalanan, at hanggang ngayon tayo ay naghihirap pa hanggang ngayon nang dahil sa hindi tayo naniniwala sa Kanya. So dapat maniniwala tayo sa Kanya para tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa ating buhay. Nang dahil sa atin kasalanan at hindi tayo humingi ng patawad sa Panginoon, at tayo pa rin ay patuloy na nagkasala. Dahil hindi natin kaya baguhin ang ating buhay kung tayo lang. Kasi tayong mga tao, mabilis lang tayo malinlang ni Satanas. Isang bulong lang, nasusunod na natin ang ating kagustuhan. Kasi ang mga makamundong bagay na ito ay ginawa para sa atin, nabigyan tayo ng trial ng Diyos, no? Kung tayo ba talaga ay karapat-dapat sa Kanyang kaharian. Ito yung trial sa atin kung gaano tayo ka dosidido sa Kanyang mga kagustuhan. Mahirap naman talaga sundin ang mga kagustuhan ng Diyos, lalo na hindi natin tinatanggap ang kalooban niya. So hirap tayo. So dapat natin gawin sundin ang Kanyang kalooban at humingi tayo ng tawad sa Kanya, at magbalik loob tayo sa Kanya, kasi Siya naman talaga ang nagbigay ng buhay sa atin. Sino pa ba ang ating kinakaharap kundi sa Kanya din. So ang ating kinakaharap, lahat ng tao ay papunta pa rin sa Kanya. Sa ngayon ay tayo ay nabubuhay pa, nagagawa pa natin ng lahat ng kasalanan dahil tayo ay nasa flesh pa. So hanggat tayo ay nabubuhay, tayo ay nagkakasala. So kaya nga nandito ang Kanyang mga salita, at tayo ay magbabasa nito at atin itong pagbubulay-bulayin. Lahat ng mga sinasabi niya, hindi naman ito ay masama. Walang masama dito sa sinabi niya. Galit niya meron. Yan. Ang galit ng Diyos nandito. Pero matapos mo man itong basahin lahat, ang Bible na to, lahat dito ay mga salita ng Diyos, ay pag-ibig para sa ating mga tao. Pero tayo lang talaga mismo ang hindi tumatanggap sa Kanya. So kawawa talaga tayo kung hindi tayo
sunod sa Kanya. Okay lang kung hindi natin sundin. O, halimbawa, hindi natin sundin. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Ano ba ginagawa natin? Inom, sigarilyo, lahat ng mga makamundong bagay ginagawa natin. So ngayon, ano ngayon ang mapapala natin diyan? Lahat ng kayamanan nakukuha natin, pero ano ang mapapala natin balang araw kapag tayo na ay umarap sa Kanya? Kasi alam natin na tayong mga tao ay sa bandang huli ay mamamatay. Mamamatay tayo. So, saan papunta ang ating kaluluwa? Pupunta rin sa Diyos. So, pag pumunta tayo sa Diyos at aharap tayo doon, so dahil hindi tayo naniwala sa Kanya nung tayo ay nabubuhay at binabaliwala natin ang mga salita Niya, so sigurado ay ihuhulog tayo sa Kanyang mga ginawang apoy para sa mga taong makasalanan. So doon ihuhulog ang mga makasalanan na tao na hindi naniniwala sa Kanya. So dapat maniwala tayo sa Kanya na talaga ay Siya ang ating tagapagligtas at para makasama tayo sa Kanyang kaharian. Yun ang dapat nating gawin. Ilagay natin ang ating pangalan sa aklat ng buhay. So hanggang dito lang ang aking masasabi sa ating lahat. So God bless you all. Hanggang dito na lang. Bye for now.